Ang laki ng tuwa ko dahil mula nang aking ipakilala si Ontoy kay nanay ay hindi ako nagkaroon ng problema. Madalas akong makarinig mula sa aking mga kapatid na merong pinipili si nanay. Dahil sa hindi raw parehong pagtingin ni nanay sa kanyang mga manugang at si Ontoy na aking asawa ang paborito. Nasa huli ay siyang aking pinagsisihan. Nang isang hapon pag-uwi ko ng bahay galing ng trabaho, nang sa aking pagbukas ng pinto, makarinig ako ng palakpak na animoy nagmamadali kasabay noon ay ang animoy lamesa na isinasalya sa pader. Grade 7 ako nang aking makilala. Ang lalaki na itago na lang natin sa pangalang Ontoy. Iyon ay matapos ang aking long relationship na umabot ng 3 taon sa lalaki na itago na lang natin sa pangalang Christiana. Nakilala ko si Ontoy nang dahil sa aking ate. Dahil si Ontoy ay kanyang katrabaho na nakarating sa bahay noong dumaan ang piyesta sa aming barangay at mag-imbita si ate sa kanyang mga ka-workmate. Pero bago natin simulan ang kwentuhan tungkol sa aking buhay pag-ibig, ay hayaan niyo munang bahagihan ko kayo ng ilang kwento tungkol sa aking buhay at simulan natin sa aking pagkabata. Para naman medyo ako'y inyong makilala. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Abby, 26 years old, kasal pero hiwalay sa asawa. At kung bakit, ay malalaman ninyo sa pagpapatuloy ng aking kwento. Hindi na iiba sa marami ang buhay namin. 5 kaming magkakapatid, 3 babae at 2 lalaki. Maayos naman ang buhay namin, maliban lamang sa kung minsan dahil sa dami namin at si tatay lamang ang mayroong hanap buhay, ay nakararanas din kami ng kagipitan at ang sinasabing higpit ng sinturon. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, lahat naman kami ay nakayapak ng paaralan. Maintenance si tatay sa isang pribadong kumpanya at si nanay naman ay merong isang maliit na tindahan sa bahay. Bata pa lamang ako bilang bunso sa aming magkakapatid, ay madalas na akong makatanggap ng pabor mula sa aking mga magulang. At si nanay ang aking madalas tagapagtanggol sa kung minsan kahit ako naman talaga ang mali at may kakulangan. At matik yun na hindi maiwasan ng sikreto samaan ng loob bilang magkakapatid. Maayos naman ang aking buhay elementarya, saktong aral at ang makapasa sapat na. First year high school ako nang unang magkaroon ng boyfriend at siya nga si Christian. Isang tricycle driver na aking nakilala dahil sa madalas kong mapasakay pag siya ay namamasada. 5 years ang pagitan ng edad namin ni Christian, pero dahil may source of income at gwapo, at sa bagay na iyon ay pabor at wala naman tutol si nanay. Maliban kay tatay na may konting pagkontra sa aming relasyon, lalo't ako'y nag-aaral pa. Pero dahil kay nanay naging legal ang aming relasyon at sa dedikasyon ni Christian, sa araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, umaga at hapon, hatid at sundo ni Christian sa akin sa school. Sa bagay na iyon ay hindi lang ako ang nag-benefit, kaya sa pagtagal ay hinayaan na rin ako ni tatay. At ang pagiging legal namin ni Christian ang naging daan para sa murang edad ay matikman ko ang special na putahe sa balat ng lupa. At isa ako sa biktima ng salitang, tayo sa bahay, gusto kang makasabay ni Papa at Mama sa tanghalian. Pero nang dumating kami sa bahay ni na Christian, maliban sa aming 2 na dumating ay walang ibang tao. At dahil doon, tila na corner ako at nawala ng pagpipilian. At dahil aminadong tiwala at mahal ko si Christian, ano man ang maganap sa amin, ay walang mangyayaring iwanan at kami hanggang sa huli. Ayun, punit. Hindi siya ganun kasimple, lalo't iyon ang una. Pero meron tayong madalas marinig, ang lahat ay sa una lang at baka dumating ang araw magustuhan at hanap-hanapin pa.
Ang bagay na iyon ay totoo, pero depende sa bagay na iyong sinubukan. At hindi ko may tatanggi na talagang kahumahumaling ang ganoong bagay, lalo't bawal. Na halos hindi ko rin nga mabilang bago kami nagkahiwalay ni Christian. Kahit sa tricycle lamang pwede na, makatapos lang. Lalo na noong umabot kami ng 1 taon mahigit at tiwala na ang aking magulang at makilala ako ng mga magulang ni Christian at kung minsan nga sa kanila pa. 4th year high school ako nang magkahiwalay kami ni Christian. Wala lang. Basta ayaw ko na. Bukod kasi sa umay na ako sa relasyon namin, si Christian gusto nang mag-asawa. Bagay na wala pa sa aking plano dahil marami pa akong gustong gawin sa buhay. Matapos ang hiwalayan namin ni Christian, ang plano ko talaga ay mag-focus sa pag-aaral. Ang totoo niyan, bago ko makilala si Untoy, ay meron pang 2 nanligaw sa akin. Pero hindi ko tinanggap dahil pag-aaral muna ang uunahin ko, ang sabi ko. Kaya nasa kalagitnaan rin ng taon ko sa grade 7 nang aking makilala si Untoy. At iyon nga, ay noong magpiyesta sa amin at ate ko pa ang naging tulay sa aming relasyon. Di hamak na mas gwapo si Untoy kaysa kay Christian. Maputi, matangkad at may motor din. At kahit alam ng aking magulang na pag-aaral ang aking priority, wala naman silang nasabi noong hayaan kong ligawan ako ni Untoy at sagutin ko nga siya na pabilis pa nga. Dahil wala pang 1 buwan, kami na. At kung gaano kabilis naging kami, mas mabilis pa doon ang pag-surrender ko ng bataan. Inamin ko kasi na sa aking nakaraang relasyon ay may naging something. Kaya ayun, lalo't laging walang tao sa bahay nila. Paglalabas kami para gumala. Kaya ayun, alam na. Ako ang bunso sa aming 5 at 2 sa aking ate may trabaho na. At ang 2 ko namang kuya pamilyado na. At masasabi kong nakakaluwag na kami sa buhay. Nang subukin naman ng kapalaran ang aming pamilya. Nadisgrasya si tatay mula sa kanyang sinasakyang bus pauwi ng bahay na naging dahilan ng kanyang pagkasawi. Hindi naman ako napatigil ng pag-aaral at sa pagkawala ni tatay dahil botong-boto si nanay kay Untoy na simulan ang pagtulog niya sa bahay. Nasa aming 3 babae, si Untoy ang unang tao na natulog sa bahay bilang boyfriend ng isa sa amin. At ang sabi, baka si Bunso yan. Simula nang sumakabilang buhay si tatay, nagiba ang takbo ng buhay namin. Hindi lang sa finansyal, kasama na ang galawan ng aking mga kapatid na mayroong sari-sariling trabaho. At dahil nasimulan ang pagtulog ni Untoy na aking boyfriend sa bahay, nagkaroon ng inggitan. Bakit si ganito pwede? Tapos kami hindi? Kung sino pa yung may ambag sa pamilya, hindi pwede? Hindi ko naman sinasabing ang bagay na iyon ay naging dahilan. Pero sa pagdaan kasi ng taon na halos sa bahay na manirahan si Untoy, ay sumama sa kanya-kanyang boyfriend ang 2 kong ate. Yun ang nangyari at sa bagay na iyon, wala nang nagawa ang nanay. Dahil nalaman na lang namin na nagdadalang tao na nang halos magkasabay sina ate. Masama ang loob ni nanay, sino ba naman ang hindi, mabuti na lamang at graduate na ako noon. At planong kahit 2 taon ay mag-college. Pero dahil pensyon at ang tindahan lang naman ang inaasahan ng nanay. Dahil kung iisipin dapat 2nd year college na ako, ay hindi na ako nakapag-college. 19 years old na rin naman ako, kaya pinili ko na lang ang magtrabaho. 22 years old ako nang ikasal kami ni Untoy. Pero bago yon, dumaan sa madaming pagsubok ang aming relasyon na nagiging maayos sa makulastoy na usapan. At pag umaabot sa tila ba magkakahiwalayan, nanay ko ang tila ba aligaga na kumakausap kay Untoy at ang sabi, dahil ayaw niyang makita na ako'y nasasaktan, na siyang aking tunay na pinaniwalaan. Kaya naman noong nag-propose sa akin si Untoy, yes na agad. Total, wala namang problema kay nanay at dahil ako ang bunso, meron na kaming bahay. Ang totoo niyan,
Hindi pa man kami nakakasal ni Untoy, para na kaming live-in dahil sa bahay natutulog si Untoy. Wala man kami sa isang latagan pero pagtulog na si nanay, alam na dis. Matapos ang kasal ay tuluyan ng sa bahay na nirahan si Untoy bilang aking legal na asawa. Bagamat hindi maganda ang naging simula, sa pagsilang ng aking pamangkin mula kina ate, ay hindi naman sila nakalimot na kami ay bisitahin sa bahay. Pero ni minsan, hindi ko naisip na pag wala ako sa bahay, ay may nangyayari palang kabulastugan, lalo't buwan pa lang ikasal kami ni Untoy. Tsaka Diyos mi naman, pwera gaba dahil magulang ko ang sangkot pero doon ko napatunayan na pagkasalanan pala ang itsura na iitsapwera. Kay matanda at nanay mo na kung edad ang pagbabasehan. At kung ako ay lalaki, agoy, hahanap na lang ako ng iba, wag lang yung, ay, ewan. Kung minsan tuloy naiisip ko, na baka kaya siya ang humahabol kapag umaabot sa break-up, ang hindi pagkakasundo namin ni Untoy. Naayon pa sa aking mga kapatid, na dati nakala kong paninira, na di umano'y kilig na kilig pagkausap si Untoy kahit noong nabubuhay pa ang tatay. At kung ano ang ganap na aking naabutan. Nagtatrabaho ako sa isang mall bilang kahera sa grocery store at nasaanay ako na kahit mauna ng out si Untoy sa kanyang trabaho, sinusundo niya ako. Hanggang sa makalipas ang halos 1 taon naming kasala, sinabi sa akin ni Untoy na magbiyahe na lang ako pa uwi kung hindi niya ako masundo. Para naman daw maaga siyang makapagpahinga dahil mas maaga ang kanyang pasok kesa sa akin. Sa akin naman okay lang, lalo't pahinga ang usapan. At ang isa pang dahilan ni Untoy ay para siya na ang mag-asikaso ng aming hapunan at hindi na si nanay. Totoo yun, at talagang planchado lagi ang hapunan pagkakarating ko galing ng trabaho. Hanggang sa meron akong abutin pag uwi ko ng trabaho na halos ikasira ng aking ulo kung totoo ba o panaginip lang. Galing ng trabaho, maaga na ang 9:00 ng gabi kung makarating ako ng bahay. Nang umuwi ako nang akala ko maaga silang nakatulog at kahit magbukas ng ilaw sa terrace ng bahay nalimutan. Nang sa aking pagpasok ng pintuan, nang bago pa ako makapagsalita at magbukas ng ilaw, nakarinig ako ng ingay mula sa parang palakpak at pinaglalaroan na lamesa at nagmumula yon sa kusina. At doon, sa aking paghawi ng kortina, ay bumulaga sa akin ng hindi katanggap-tanggap na hocus-pocus. Hindi naman ako nagkulang bilang may bahay para kay Untoy. Yung tipong kahit pagod at wala sa mood, maibigay lang ang kanyang gusto. Pero sa kabila ng lahat ng iyon, mukhang nakulangan pa siya at talagang nanay ko pa. Naewan ko rin ba kay nanay kung bakit sa dami ng lalaki sa mundo yung asawa ko pa talaga. Sa nangyari tuloy ay wala akong ibang masisi kundi ang aking sarili. Kung bakit maaga akong nagpakasala. Siyempre nanay ko pa rin yon. Pero hindi ko kaya ang pareho silang makasama. At ang minali ko sa pangyayaring iyon ay si Untoy at kahit masama ang loob ko kay nanay, kailangan ko pa rin siyang patawarin. Dahil simulat sa pool naman, kami ang laging magkasangga. Wala naman taong perpekto. Pero para sa akin kasi, ang pagpili ng kapareha, yung hindi kayang magtaksil ng dahil lamang sa isang maling pangangailangan. Para sa akin pati isang malaking insulto ang ginawa ng aking asawa. Pagdating talaga sa kaldag, mga lalaki, di makatiis.